Magandang gabi po sa ating lahat. Inanyahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po ay manalangin. Atin pong itong ating mga pulo. Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa gabi ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus. Salamat po, Ama, sa kaligtasan na aming natanggap. Salamat po, Ama, sa gandang loob. Panginoon, itinataas ko po sa inyo sa gabi ito ang aming gawain. Itinataas ko po, Ama, ang aming music ministry, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, naniniwala ko, Ama, pinagpalang na sila. Gamitin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga boses na magbigay ng kaluguran sa iyong pangalan, Ama, at walang ibang mataas, Panginoon, sa gabi ito, kung di kayo lamang, Panginoong Jesus. Ama, itinataas ko rin po sa inyo ang aming mahal na pastor sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po siya, Ama. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng karunungan, ng katalinuhan at kaalaman na ang bawat salita, Panginoon, ay buhat lamang sa inyo. Salamat, Panginoon, sa bawat pamilyang naririto ngayon. Pagpalain niyo po, Lord, ang bawat isa. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala pa po rito. Ama, ingatan niyo po sila na sila nga, Panginoon, ay makarating na mapayapa sa lugar na ito at makasama namin, Panginoon, sa pananambang ito. Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang bawat sulok na simbahang ito. Talaga niyo po, Panginoon, ang mga anghel na magkaroon ng kapayapaan sa buong paligid ng simbahan ito, Panginoon. Salamat, Ama, sa labing ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya na rito. Naniniwala ako, Ama, na kayo lamang, Panginoon, ang mataas sa labing ito. Kaya, Ama, amin pong binabalik ang lahat ng papuri, parangal, luwalhati sa nag-iisang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayun po, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Batiin po natin ang ating mga kautabi ng Happy Lord's Night. Ayan, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. At ayan po, bago po tayo magsimula, ay babasahin ko lamang po ang verse mula sa Psalms 146, verse 1 to 2. Sabi po dito, praise the Lord, my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Naniniwala po ba kayo na ang presensya ng Panginoon ay narito ngayong gabi? Amen and amen. At dahil nandito ang presensya ng Panginoon, karapat-dapat lamang po na ating pagpupilihan ang ating dakilang Panginoon. Amen? Amen at amen. Kaya ngayon po, handa na po ba kayong sumamba sa ating Panginoon? Yes, amen. So ayan, sabay-sabay po tayong umawit at pumuri sa ating Panginoon.
pag-ibig mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Yes, Lord. Kahit na kami nagkakasala, kahit hindi kami karapat-dapat, nananatili kami Diyos sa aming Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagiging tanging sandigan ng aming buhay, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay dapat at wagas. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras na yan Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka.
Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Pinagbabago, Diyos ka sa amin. Daming sandigan, nayan ka sa amin. Panginoon, sunod, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Pinagbabago, Diyos ka sa amin. Daming sandigan, nayan ka sa amin. Panginoon, sunod, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Aking Ama. Jesus, pagkakas ng liwanag sa amin. Salamat, Panginoon, na nakikita sa amin. Nagawin mo lahat ng aming papuri. Pasasalamat, Panginoon, sa inilawan ko namin. At ang lahat ng narito ay magsasabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tunay nga pong tapat ang Panginoon sa lahat ng panahon at hindi po siya nagbabago. At kailanman hindi po niya pababayaan ang kanyang mga anak. Amen? Napakaganda po ng ating inawit. Kaya minsan paawitin po natin ito at gawin nating personal na dalangin. Alam ko po na ang Diyos ay nakadungaw sa ating harapan. Siya po ay nakikinig sa ating pagsamba. At kapiling natin ang Panginoong Jesus sa mga sandaling ito. Awitin po natin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sabay-sabay. Lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Minsan pa, lahat ng panahon, Diyos sa amin. Unan po natin ating mga kamay sa Panginoon. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Diyos ay pinagbabago. Pinagbabago,
gabi at ipanalangin po natin siya. Ito po ay isang oras na kung saan ang Diyos po ay nais katatuin ng bawat isang narito. Ano man po ang ating kinalalagyan, ano man po ang ating sitwasyon, ano man po ang kinasasadlangan natin ng mga suliranin sa buhay, ang biyaya po ng Diyos ay sapat-sapat. So let us all minister to one another. Let us all bless one another by praying for your brother or your sister to your left and to your right. We know that our Father hears us. We know that we can come before the throne of grace, especially in time of need, knowing that our Father will hear us and He will never forsake His people. The Bible says, never, never that I will leave you, never, never that I will forsake you. Jesus. Sapagkat kami ay inyong mga anak. Salamat po, O Diyos. Ikaw ay tapat sa inyong bayan. Papuri sa iyo, aming Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi na Amen. And Amen. Sa papalang po natin ay tapat na kapuhan ng Diyos. Pag-iyak ang kapwa ng inyong katabi, sabihin mo sa Kanya, mahal ka ng Panginoon. Sabi sa Kanya, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Taas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin sabihin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin tonight, I receive the blessings in the Word. Minsan pa, tonight, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo at tayo po'y magkakaroon ng salitang pagbabasa. Mauuna po ang mga lalaki at susunod naman ang mga babae. Ang ating pong babasahin ay ating pong kinuha sa aklat ng Efeso, Kabanata 1, talata 3 hanggang 14. Mauuna po ang mga lalaki, sabay-sabay. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayong maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Susunod na talata, mga babae. Mga lalaki, purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak, mga babae. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, Diyos ay ang ibig sabihin na bawat ng mga kasalanan, napapanatili ng biyayang ibinagkaloob
isang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng itinakdang panahon. At ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Mga babae, Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban, at ayon na sa plano niya ng mga una, pinipili niya kami para pagdikitan niya sa pamamagitan ng pagpapasama ng Kristo. mga lalaki, ginawa niya ito para kami mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa Kanya. Mga babae, Imalay ang ilang ng Kristo sa mga Panginoon ng kananan. Ang magandang balita maaari yung iligtas. Sa pagpapatayan ng sasakyan, ibigay naman ng Espiritu ang kanyang pinangako bilang ang mag-aari. panghuling talata, sabay-sabay po tayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya. Panginoon, kayo pong magpala ng mga salitang ito na aming pong pag-aaralan. Kayo po ang magbigay ng kapahayagan, kayo po ang magbigay ng linaw sa aming pong gagawing pag-aaral. Sapagkat sa amin lang, Panginoon, ay hindi po namin kayang maarok ang mga bagay na ito. Subalit sa tulong po ng inyong banal na Espiritu, ito po ay aming mauunawaan at matatanggap at ito ay aming malalakaran. Minsan pa, Panginoon, ay inihahandog namin sa inyo ang worship service na ito. Ito ay para lamang sa inyong kapurihan. Salamat po sa dugo ni Kristo na naglilinis sa lahat po ng aming karumihan. Sa anuman pong pagkakasala na mayroon kami, ito man ay sa isip, sa salita at sa gawa. Tunay nga pong nakakatindig kami sa inyong harapan. Nakampante ang puso't isip sapagkat kami inyong tinanggap, pinawalang sala, nilinis at tinatawag na kaibig-ibig. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating buhay at tunay na Diyos. Amen. Pwede na po kayong maupo, brothers and sisters. Ilang tulog na lang po ay anniversary na. At yan po ang dahilan kung bakit sa susunod na Sunday ay wala po tayong mga regular services. Dahil tayo po ay magkikita-kita sa Tagaytay International Convention Center, Tasigtuna Hall, malapit po sa City Hall. Kayo po ay aming inaanyayahan na magdala ng mga kakilala ninyo, mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, mga pinsan, classmates. Dalhin po ninyo sapagkat naniniwala tayo na may gagawin ng Diyos at maipapangaral po ang Ebanghelyo ng kaligtasan ni Kristo. Lahat po ng excited ay sumigaw ng blessing shout. Amen. Simulan na po natin ang ating pag-aaral ngayong gabi. Kung may magtatanong sa iyo na reporter at ikaw ay tanungin, bakit ka nasimba tuwing linggo? Halimbawa, may dumating na reporter ng GMA7 dyan sa may kanto ng NBI at nakita palabas ka ng blessings. Tinanong ka, bakit ka nasimba? Live po tayo ngayon sa saksi. Bakit ka nasimba? Anong iyong isasagot? Hindi ko ba minsan parang, hindi ko naisip yung tanong na yun. Bakit nga ba ako sumisimba? Hindi po natin masyadong napapagtuunan ng pansin yan. Bakit nga ba tayo nagpupuri kay Lord bilang iisang iglesia tuwing araw ng linggo? Bakit tayo umaawit sa Panginoon? Bakit tayo pumapalakpak? Bakit tayo sumisigaw? Iba naluha pa. Bakit tayo nagtataas ng kamay? Why do we gather together to worship, to pray, and to glorify God through our worship service like this? Ano po kaya ang malalim na rason ng ginagawa po nating pagpupuri? Naniniwala po ako, kailangan lahat ng ginagawa natin may malalim na dahilan. Amen! Kasi ang hirap naman na gagawin mo isang bagay na hindi mo nauunawaan kung bakit mo yung ginagawa.
Kaya ngayong gabi, aaralin natin sa pamamagitan po ng isang aklat sa Biblia ang isa sa mga dahilan kung bakit po tayo nagpupuri sa Diyos. Tingnan po natin ang sabi sa chapter 1, verse 3 ng ating binasa kanina. At dito po makikita natin ang isa sa mga dahilan kung bakit po tayo nagpupuri sa Diyos. Sabi po ng writer ng Ephesians, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Dito po napakalinaw ng sinasabi ng sumulat. Isang dahilan kung bakit po tayo nagpupuri sa Diyos. At yun ay dahil tayo daw ay pinagpala. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala tayo. At pansinin po ninyo, ang pagpapala kung tinutukoy dito ay hindi lamang material na pagpapala o yung mga temporal na pagpapala. Higit po sa lahat ng bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos dahilan kung bakit tayo nagpupuri sa Kanya ay yun daw mga pagpapalang espiritual na hindi po natin nakikita pero iginawad sa atin ng Diyos. Mga kapatid, naniniwala po ako, anuman po ang kalalagayan natin sa buhay ngayon, ikaw ay tunay na pinagpala kung ikaw ay na kay Kristo. Pwede ba akong makarinig ng Amen? At yan daw yung maunawaan mo na ikaw ay biniyayaan ng Diyos ng kaligtasan, ginawaran ka ng iba't ibang mga pagpapalang espiritual, sapat na daw yan upang tayo magpuri, upang tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Lahat po tayo sumigaw ng Amen. Amen. Hallelujah. Ang tanong ay eto, nabanggit dyan yung mga pagpapalang espiritual sa kalangitan. Ang tanong, ano ba yung mga pagpapalang yan na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon? Yan po ang ating hihimay-himayin at iisa-isahin ngayong gabi sa mensahe na akin pong pinamagatang purihin ang Diyos dahil sa mga pagpapalang makalangit. Dapat po natin maintindihan itong mga pagpapalang makalangit na ito ay nasa atin na, ibinigay na sa atin ng Panginoon dahil sa ating pagsampalataya kay Kristo. Doon po sa binasa natin kanina na mga talata, nabanggit na ang unang pagpapala na tinanggap natin sa Panginoong Hesukristo ay ito, ang paghirang sa atin. Mga kapatid, pinapakita po ng salita ng Diyos na ikaw at ako ay naligtas dahil ang Diyos ang unang pumili sa atin. Amen. Tayo po ay naligtas hindi dahil tayo unang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang unang pumili sa atin, kaya po tayo naligtas. Totoo, kailangan tayong lumapit sa Panginoon. Totoo, kailangan nating piliin ang Diyos para maranasan ang kaligtasan. Pero dapat po natin maunawaan na ang dahilan kung bakit po napipili natin ang Diyos ay dahil ang Diyos ang unang pumili sa atin. Amen! At kung hindi po tayo pipiliin ng Diyos, wala po tayong kakayanan na lumapit sa Kanya. Yan pa lang daw ay sapat na para tayo magpuri sa Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, hinirang ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit gaganyan-ganyan ka, sa Batangas, kahit gagayan-gayan ka, hinirang ka ng Diyos. Amen. Praise God. At ito pa, sa ating pong gagawing pag-aaral, makikita po natin na hindi lang po patungkol yan sa paghirang sa iyo individually. Pinapakita rin po ng ating binasa kanina na ang simbahan ay hinirang ng Diyos. Yung kabuuan ng pamayanan ng Diyos, yung grupo ng mga mananampalataya, Diyos din ang humirang. Kaya po ako'y naniniwala na tayo bilang isang iglesia ay nabuo hindi dahil nagparehistro tayo ng panibagong samahan 21 years ago. Naniniwala po ako na tayong lahat na narito ay nabuo bilang isang pamayanan ng Diyos, bilang isang iglesia, bilang isang church, dahil nagpasya ang Panginoon na tayo ay mabuo bilang isang pamilya. At ito pong pagsasama-sama natin bilang iisang church ay hindi po niloob ng tao.
kundi ito po ay niloob ng Diyos. Amen! Maaaring ang Diyos ay tumawag ng mga tao, maaaring ang Diyos ay gumamit ng mga tao upang ito ay masimulan, ang ministry na ito ay masimulan. Pero kung titingnan po natin yung mas malawakang larawan ng pangyayari, naniniwala po ako na kung bakit tayo ay nabuo bilang isang church, ang Diyos ang may loob nito. Amen! Tingnan nyo nga ang inyong katabi, sandali, sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Mapapansin po ninyo, magkakaiba tayo ng itsura. Tama ba? May matangkad, may sakto lang, may medyo mapusyaw ang kulay, medyo may, alam mo yun, katingkara ng kulay. Maganda yun, pogi yun, maganda yun, di ba? Iba't iba tayo ng itsura at mapapansin nyo, iba't iba rin tayo ng ipilido dito. Merong Lagrisola, merong Baybay, merong Tumbaga, merong Villaviray, merong De Los Reyes, merong Aure, etc. etc. Huwag po magtatampo yun, hindi ko mga natawag ha. Ruflo, iba't iba po tayo ng pamilya dito, pero ang ating pong pagtanggap sa isa't isa, ang ating pong samahan ay higit pa sa magkakapatid sapagkat tayo po ay pinagbuklod ng Diyos. Amen! Yan po ang hiwaga ng church, magkakaiba ng tribo, magkakaiba ng probinsya, magkakaiba ng laing pinagmulan, pero kapag tayo kumilala kay Kristo, matik tayo po ay iisang pamilya. At hindi po yan bunga ng kalooban ng tao, yan po ay bunga ng kalooban ng Diyos. Amen! Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, pag wala ka, kulang ang worship service. Kaya po ang sabi sa Biblia, we are the body of Christ. Tayo daw po ay katawan ni Kristo. At bawat isa sa atin ay binubuo yung katawan ni Kristo. Maaaring ang ilan ay kamay, maaaring ang ilan ay tuhod, maaaring ang ilan ay balikat, maaaring ang ilan ay talampakan. Hindi ko po alam kung anong ating kinalalagyan sa katawan ni Kristo. Pero isang bagay po ang malinaw. Tayong lahat ay bahagi ng iisang katawan. At kapag ang kamay ay humihiwalay sa katawan, kulang yung katawan. Amen! Amen! Kaya kapatid, huwag tayong mimintis, huwag tayong hihiwalay sa mga ganitong gawain sapagkat tayo po ay iisang katawan ni Kristo. Now, bumalik po tayo sa verses na ating binasa kanina. Sabi po sa Ephesians chapter 1, verses 4 to 6, ang sabi dito, hinirang na nga niya tayo sa Kanya bago pa nilalang ang mundo upang tayo maging banal at walang kasalanan sa paningin niya. Sa pag-ibig, itinalaga niya tayong ampunin mula sa kawalang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo at para sa Kanya, ayon sa mapagmahal na kalooban niya, upang purihin ang maringal na kaloob niyang nasa minamahal na ipinagkakaloob niya sa atin. Mapapansin po natin na ang aklat ng Efeso ay para din pong aklat ng Genesis sapagkat ito ay kwento ng pagsisimula. Kung ang Genesis po ay kinikwento ang pagsisimula ng daigdig, yun pong origin o pinagmula ng mundo, ang Efeso naman ipinapakita sa atin ang pinagmulan o yun pong origin ng iglesia, ng church. At mapapansin po ninyo, ang iglesia po ay hindi binuo sa loob ng kasaysayan. In fact, hindi pa tumatakbo ang kasaysayan na conceptualize na ng Diyos ang church. Nakita na ng Diyos ang kanyang mga niligtas. Nakita na ng Diyos ang kanyang simbahan. Amen! Kaya kung tatanungin nyo talagang ang totoong anniversary ng simbahan, mahirap talagang tukuyin. Kasi doon pa lang daw sa kawalang hanggan ay nabuo na ang konsepto o yung, alam mo yun, yung realidad ng iglesia. So napakalinaw po sa ating binabasa mga kapatid, na tayo bilang isang church ay nabuo hindi dahil sa loob ng tao. Ito ay niloob ng Diyos. Ang simbahan ay mula sa Diyos. Kaya ang church ay sagrado. Sabi mo sa katabi mo, sagrado ito. Bakit sagrado? Kasi hindi naman galing sa tao. Kung galing sa tao, pwede mong baliwalain. Pero kung
dahil ito ay galing sa Diyos, talagang makikita natin nandun yung pagmamahal natin dito, naroon yung paggalang natin dito, dahil ito ay galing sa Diyos. That is why the true founder of the church is none other than God Himself. It is not human beings. Maaaring gumagamit ang Diyos ng tao, but ultimately, ang totoong author ng simbahan ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Pwede ba akong makarinig ng amen? Amen. Madalas po nating marinig ang mga ganitong salitaan, lalo na among Christians. Yung church na yan, sa mga Villanueva yan. Yung church na yan, sa kabilang kanto, sa mga Velarde yan. Yung church sa NBI, sa mga De Los Reyes yan. Totoo po na may taong pinagtiwalaan ng Diyos na pamunuan ng isang local na church o lokal na iglesia. Pero hindi po sa kanila ang simbahan. Sila ay katiwala lamang. Ang totoong may kanya, ang totoong may-ari ng church ay walang iba kundi si Lord mismo. Dahil hindi naman mabubuo ang church kung hindi ito pinlano ng Diyos sa kawalang hanggan. In fact, ang Diyos po ay hindi lang may-ari ng simbahan. Sabi ko nga kanina, ang simbahan mismo ay kanyang katawan. Sabi mo sa katabi mo, bahagi ka ng katawan ni Kristo. So at this point, I hope na na-establish po natin kung gaano kasagrado ang church. Kung gaano po kabanal ang ating ginagawang pagsasama-sama bilang mga mananampalataya kay Kristo. Kasi minsan ang tingin natin sa simbahan ay parang restaurant na kapag ayaw natin nung inihain sa ating fried chicken, tatalikuran na lang natin. Ano ba yan? Di masarap. Alis na tayo. Ano ba naman tong cheeseburger na to? Sunog ang pagkakaluto. Tapon ko na, dinaalis ka na. Hindi po restaurant. Hindi po fast food restaurant ang church. Ito po ay Diyos ang nagbuo. Ito po ay galing sa Diyos. Kaya naroon po yung karampatang pagkilala natin sa church bilang kanyang katawan. Naroon po yung karampatang pagkilala natin sa church bilang isang realidad na sagrado. Pwede ba akong makarinig ng amen? Kung ito po ay sagrado mga kapatid, paano nito mababago ang pakikitungo natin sa iglesia? Kung ito ay nagmula sa Panginoon at siya may akda nito, how will this change our attitude towards the church? Tatanungin ko po kayo, are we thankful for God's church? Ano inyong sagot? Nagpapasalamat ba tayo sa Panginoon na tayo'y ibinilang niya sa kanyang iglesia? Ngayong alam na natin na ang church ay nagmula sa Panginoon, paano nito mababago ang pagpapahalaga natin sa iglesia? Paano natin pahahalagahan ang mga gawain nito? Paano natin pahahalagahan ang mga outreach ministries nito? Ang mga prayer ministries nito? Ang pangangaral nito ng salita ng Diyos, ito ba'y papahalagahan natin o yung pangangaral ng salita ng Diyos ay isang bagay na parang, alam mo yun, hindi naman talaga natin pinapahalagahan? Tayo ba ay mananatiling nakaupo lang? O makikilahok tayo sa lalo pang ikauunlad ng iglesia? Sabihin mo sa iyong katabi, ang function mo sa church ay maging bahagi nito. Maging parte nito. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka lang taga-upo dyan. Ang church ay living organism. May buhay, may dugo, may laman. Tayo yun, brothers and sisters. Kaya hindi po dinisenyo ng Panginoon ang isang part ng body of Christ na hindi nagpa-function. Kasi kapag may part ng katawan na hindi nagpa-function, may karamdaman yun. Halimbawa, ang kidney ay hindi nagpa-function. Alam natin lahat na yun ay may sakit, may karamdaman ng lungs, hindi nagpa-function. Gusto po ng Panginoon na bawat isa sa atin na narito ay well-functioning, nagpa-participate sa mga gawain ng kanyang iglesia. Bakit? Dahil ito ay katawan ni Kristo, sagrado ito, at ito ay nagmula sa Diyos, mula sa walang hanggan. Amen.
Nabanggit din po sa binasa natin kanina, diyan po sa unang bahagi ng mga talatang ito, na ang church daw ay banal at walang kasalanan sa paningin niya. Sa ibang translation po, ang ginamit, banal at walang kapintasan. Mag-focus po tayo sandali dun sa katawagan na ang church daw ay holy, banal. Sabihin nga po natin, banal. By the way, ang tinutukoy po ditong banal ay yung kabuuan ng church. Hindi lang ikaw as an individual Christian. Yung buong church daw, mga kapatid, ay banal. Okay? Pastor, ano bang kahulugan ng salitang banal? Kasi maraming pakahulugan niyang salitang banal no? Para sa iba, pag sinabing banal, religious, relihiyoso, paladasal. Ano nga ba talaga ang kahulugan ng salitang banal? Alam niyo po sa Bible, may dalawang konsepto ang salitang banal. Una, yung namumuhay ka ng matuwid. Isa po yun. Pero hindi po yan ang primary usage ng salitang banal sa Biblia. Ang primary usage po pala ng salitang banal sa Biblia ay ito: inihiwalay para sa Diyos. Separated unto God. Ang church daw ay banal. Ibig sabihin, ang simbahan, inihiwalay ng Diyos mula sa karamihan. Napakaraming tao sa mundo, pero merong tinawag ang Diyos, may inihiwalay ang Diyos. That's why the church is holy. Yun po ang kahulugan ng holy. May pangkat, may grupo na inihiwalay ng Diyos at tayo po yun na mananampalataya. At ito po konseptong ito ng holy ay hiniram po sa Old Testament pala. Sa Old Testament, yung pong konsepto ng banal, ginagamit po sa mga holy objects. Mayroon po mga holy objects na holy o hinihiwalay para sa Diyos. Kaya sa Old Testament, mayroon pong mga objects na hindi pwedeng gamitin sa labas ng templo dahil ito ay banal. Separated for God. Separated unto God. Halimbawa, bigyan ko ng example para maliwanag. Kunwari, nasa Old Testament temple tayo. Halimbawa, itong, ano tawag dito? Tawag dito? Lyric stand. Dineclare ng Diyos, this is holy. Iniwalay para sa Kanya. Hindi siya pwedeng gamitin sa bukid. Sa templo lang, kasi inihiwalay para sa Diyos. Nagkakaintindihan tayo? Now, yun po yung Old Testament. Inilipat yung konsepto sa New Testament sa panahon natin. Sa panahon natin, hindi na holy objects, holy people of God tayo. Inihiwalay tayo para sa Kanya. Tumingin ka sa iyong katabi, sabihin mo sa Kanya, nare-realize mo ba yun? Inihiwalay ka para sa Diyos. Maaaring marami pong tao ngayon na kinakain ng sistema ng mundo at nagpapakasasa sa kadiliman. Pero tayo daw po, brothers and sisters, inihiwalay para sa Diyos. Kaya ano ang inaasahan sa atin ng Panginoon? Ang ating gawi, ang ating kilos ay iba kaysa sa gawi at kilos ng mundo. Maliwanag po ba? Kanina sabi natin, hinirang tayo ng Diyos. Yun pong paghirang natin ay directly related sa ating ikababanal. Kaya tayo hinirang ng Diyos. Kaya tayo pinabanal ng Diyos. Kaya tayo inihiwalay ng Diyos para tayo ngayon mabuhay ng naiiba sa mundo. Amen. Kaya magandang pagmuni-munian. Ano kaya ang uri ng buhay natin pag nasa labas na tayo ng ganitong church building? Nakikita kaya yung pagiging hinirang natin? Nakikita kaya yung pagiging naihiwalay natin para sa Diyos? O ang mga tao pag tumitingin sa atin, nakikita nila parang wala namang pinagkaiba. Yung na-attend sa blessings at yung mga tao dito, sabi nga ng mga kaibigan natin Chinese, ple-pleho din. Wala din namang pinagkaiba. Kung nauunawaan po natin na tayo inihiwalay, hinirang, tinawag ng Diyos, pinabanan mo, at nag-sink in yun sa atin,
talagang mababago po ang ating pamumuhay. At kailangan po magliwanag yan sa ating isip. Ikaw ay iba sa iba. Amen. Alam mo, may mga pagkakataon na dadapa tayo, pero ang kaibahan natin dahil tayo may hinirang, may ginawa ang Diyos sa ating kalooban, napapagtanto natin, oo nga no, diba ako ang kilos ko kanina ay parang hindi kilos ng isang taong hinirang. Ang kilos ko kanina ay parang hindi kilos ng isang pinabanal, hinihiwalay ng Diyos. Mababago ang lahat sa ating mga buhay. Amen? Amen po ba? Wala may alam ko sa amin. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Lahat po nang inihiwalay ng Diyos. At sabi ko nga kanina, yan po isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Isang bagay na sinasabi ng Book of Ephesians, dahilan kung bakit tayo nagpupuri kay Lord. Lord, thank you. Hinirang mo ako. Dami-daming tao sa mundo. Bakit ako? Kaya pangit-pangit ko. Hindi naman, hindi ikaw. Yung nakaraan mo. Kaya pangit-pangit yung nakaraan ko. Lord, bakit ako mas mabait yung kapitbahay ko? Why me? Di pala mapupuno na yung heart mo ng gratitude, talagang ma-inspire ka to lead a life that is different from the culture of this world. Amen. Praise the Lord. Pangalawa pong dahilan, pagpapalang makalangit na dahilan kung bakit po tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Yung po tinatawag ng Ephesians na pagtubos sa atin. So, isa daw sa dahilan kung bakit tayo nagpupuri sa Diyos kasi tinubos na tayo. O, tingin ka ulit sa iyong katabi, sa iyo sa kanya, tinubos ka na. Narinig niyo na ba yung salitang tubos? Saan kadalasan ginagamit yung salitang tubos? Pastor, di ba sa bukid yun, yung ginagawang asukal? Plural, tubos. Sorry, ang mga kabataan. Alam ko, yung jokes kay pang 1980s, pasensya na. Tubos. Kaya, saan yung kadalasan naririnig yan? Tita Is, saan kadalasan naririnig? Sanglaan, ano? So, sinasabi ko ng Book of Ephesians, tayo daw ay tinubos. Pastor, ibig mong sabihin tayo nasangla, tapos binawi tayo. Ganun ba yun? We have to understand po na iba ang ating vocabulary sa vocabulary ng Bible. Iba po ang ating definition sa definition ng Bible. In fact, marami tayong konsepto na foreign sa konsepto ng Biblia. Kaya magandang alamin natin ano ba ang kahulugan ng salitang tubos as far as the Book of Ephesians is concerned. At hindi po natin kailangan manghula kasi nakasulat naman sa verses. Tingnan po natin ang verses 7 to 8. Nandito po ang kahulugan ng katubusan. Tingnan natin kung may kinalaman to sa sanglaan, ha? Sabi dyan, sa kanya natin nakakamtan ang katubusang pinagtibay sa dugo niya. So binanggit yung katubusan. Ang tanong, ano ba yung katubusan? Ito na ang definition. Next line. Ang kapatawaran ng ating mga pagkakasala ayon sa yaman ng kanyang pag-ibig na pinapaapaw niya sa atin. Basahin natin minsan pa para mas malinaw. Sa kanya natin nakamtan ang pinagtibay sa dugo niya ang kapatawaran ng ating mga pagkakasala. So in short, pag sinabi pong katubusan, may kinalaman ito saan? Saan? Kapatawaran na kasalanan, forgiveness of sin. Talagang gustong-gusto nating marinig yan. I'm forgiven! Thank you, Lord! I claim it! I'm forgiven! Walang masamang i-claim ang verse na to personally. At hindi ako kukontra doon. Pero, meron pong malaking pero. Kailangan po nating ma-realize na yan pong sinasabing forgiveness of sins dyan ay hindi po isinulat para sa isang tao lang. Yan pong forgiveness of sins na tinutukoy dyan ay isinulat para sa grupo ng mga tao, ang iglesia. So hindi po siya dapat ihiwalay sa ganong understanding. Kasi kadalasan ang unawa natin sa mga Bible verses like this, this is for me, this is for me, I claim this. But no, this verse, or these verses, were written for the church. So tinatawag daw ng Panginoon ang buong iglesia na pinatawad. Hindi lang ikaw ang pinatawad. Lahat ng kabahagi ng iglesia ng Diyos ay
Lakas ninyo. Hindi lang ikaw. Pastor, ano naman? Ano namang difference na mangyayari? Ano namang magiging intended impact nun kung pinatawad kaming lahat as a church? Aba, malaki. Malaki ang magbabago sa gawin mo, sa pag-iisip mo. Kasi marirealize mo, yung katabi mo, mahal din pala ng Diyos, hindi lang ikaw ang mahal ni Lord. Aminin natin sa loob ng simbahan, may mga tao, ito, reality check ha. Kasama ako sa mache-checking, baka sabihin ng si Pastor talaga, lagi na lang kami pinupuntirya. Kasali ako dito. Aminin natin, may mga tao minsan sa church ayaw nating makita. Kasi may hidwaan kayo. May napapaunis, Kaya Pastor ako nag-i-evening service kasi pag morning nandun si Mare, may utang ako sa kanya, iniiwasan ko. Hoy, irita sa kanya at lagi nila ako sinisingil. Kaya, Pastor, maunawaan mo naman ang evening service ako, ha? At minsan sa loob ng church, may mga tao talaga na ayaw natin kasama, aminin natin as a person. Pastor, kadaldal ba naman niya yung introvert? Ako'y natutulig? Kadaldal ba niyang si sister? Kaya ako hindi masyadong naglalalapit dyan. Kung nauunawaan po natin na lahat tayo'y tinubos, lahat tayo'y minahal ng Diyos, hindi lang ikaw, yung katabi mo, matatanggap mo kahit iba ang personality. Sa church, merong maingay. Sa church, merong tahimik lang. Meron sa church, walang kibo. Meron naman, pagpasok pa lang ng simbahan, hello everybody! What's up, madlang? Carried away. Madlang ka blessings. Minsan parang may mga tao, di ba Brother J, ayoko nga dyan, hindi ko ka-level. Pero lang, si Brother J, medyo sosyalin yan. Ano nga Sister Raisa? Pero kung nauunawaan po natin ang verse na ito, yung sinasabing pinatawad tayo, tinanggap tayo, hindi lang para sa'yo, kahit na anong hirap na tanggapin ng isang kapatiran, natatanggap natin, alang-alang sa katotohanan, hindi lang ikaw ang pinatawad, hindi lang ikaw ang tinanggap, hindi lang ikaw ang minahal. Amen! Pastor, hindi ko gusto yung style ng pagsasalita niya pag nagpe-pray, parang robot. True to life story ito, at okay lang ikwento ko kasi nangyari in the past. At marami sa inyo hindi ito alam kasi meron po tayong kapatiran noon na lumipat na po ng ibang church. Hindi dahil may kaguluhan sa church, kasi siya po ay napadpad sa isang liblib na lugar sa Tagaytay. So humanap ng isang evangelical church doon na lang nagsimba. Nagpaalam na, sabi, Pastor, kalayo ba naman sa Iruhin sa may Bulado, ngayon Teacher Chris. Hindi west tayo Iruhin East yata iyon. So meron po doon church, Iruhin Bible Church. Sabi niya, doon na muna, kaibigan ko yung pastor, doon na daw muna siya mag-church. Naalala ko yun, kapag kami prayer hour kami, talagang yung mga umatin sa prayer hour, Brother Caleb, talagang react. Sabi, Pastor, ano naman niya? Parang robot. Kasi meron po kaming prayer na responsive prayer na ang tugon, Lord have mercy. Itong kapatiran na ito lagi, Lord have mercy. Gusto parang robot, hindi tuloy kami makapokus. Lord have mercy. Basta huwag mo na kayang paatindin. Parang minsan ayaw mo, no? Kasi nakaka-distract. Lord have mercy. Pero kung nauunawaan po natin ito, matatanggap natin ang isa't isa kahit kakaiba. Amen, Tita Ace? Amen, Brother Lupe? Tama po ba? Isa pa example dito, nalimutan ko ito kayo. Ito. Kasi dapat po natin maunawaan, sa Bible po meron ding konsepto ng simbahang laganap. So hindi natin pwedeng sabihin, blessings lang ang totoong church. Hindi natin pwedeng sabihin, ang blessings lang ang true church, the one and only church in the world. So meron po tinatawag na simbahang laganap na binubuo ng lahat ng mananampalataya sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Yun po yung simbahang hindi natin nakikita. And kadalasan po, nagkakaroon ng superiority among churches. Superiority complex. Isang example to ha. And I'm not saying na ito ay
nangyari sa totoong buhay. Pero allow me to say this. Parang ganito, Pastor, iba talaga dito sa blessings. Mas gusto ko ang flow dito. Mas masaya dito. Iba ang anointing ng Lord dito. Talagang at home ako dito. Kaya talagang this is the church for me. Buti na lang hindi ako sa church na yun napapunta. Mga kapatid, huwag na lang natin siguro husgahan ang bawat simbahan. Huwag na lang siguro natin pagkumpara para tama ba? Ako po talaga nag-stammer minsan ng bila. Huwag na natin i-compare ang mga churches. After all, hindi lang naman tayo ang tinubos. Maging sila ay tinubos din. Maging sila ay bahagi ng simbahang laganap ng Panginoon. Kaya po sa mata ng Diyos, walang simbahang mas nakakaangat. Small church, big church, high-tech church, house church. Kung ang mga tao sa loob niyan ay tunay na naniniwala sa gospel, tunay na naniniwala kay Jesus, pantay-pantay iyan sa harapan ng Panginoon. Walang superior. Amen. Are you thankful for the church? Verse 9 and verse 10, ipinapaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ano daw mangyayari sa hinaharap? Lahat daw ng bagay na nasa langit at lahat ng bagay na nasa ibabaw ng lupa ay pagsasama-samahin, pag-iisa-isahin kay Kristo. Pastor, anong kahulugan ng verse na yan? Parang masyadong malalim. Para po maunawaan natin, we need to realize na nung isulat po ang aklat ng Efeso, maraming tao ang nabubuhay sa takot. Dahil ang akala nila, pakinggan nyo to, ang akala nila, ang tadhana nila ay nakasalalay sa pagkakaayos ng mga bituin sa langit. Kaya ang ginagawa nila nung araw, binabasa-basa nila ang pagkakapwesto ng mga stars. At yung mga galaw ng bituin, binabasa nila. At sinasabi nila kung ano ang galaw ng bituin, kung ano ang pagkakapwesto ng bituin, yun ang mangyayari sa buhay natin. Naapektuhan yung buhay natin. Ang tawag po nila doon ay astrology. Familiar kayo, ano? Ito medyo exaggerated na example, pero parang ganito, ano? Nako, bakit ganyan ang pwesto ng mga bituin? Hugis-ipis! Siguro mapepeste ang mga buhay natin. Takot na takot yung mga tao ng araw kasi akala nila ang nagdidikta sa tadhana nila, sa kapalaran nila, yung mga bituin sa langit. Bakit ganyan yung parang ang putla ng mga ano ngayon, ng mga bituin? Siguro mahina ang pasok ng swerte ngayong taon. May ganun po silang pananaw. Parang kulang sa kinanga. Parang nako, itong year na ito, malas for me. At maraming Kristiyano naniniwala pa rin nung araw. So ano pong ginawa ng sumulat ng Efeso? Eto, kinorek niya yung paniniwalang yon. Sinasabi niya na supreme si Christ kaysa sa mga nilalang na bagay kagaya ng bituin. Nasusundan niyo po? Sinasabi ng writer ng Ephesians, supreme, mas mataas si Kristo kaysa sa mga bituin sa langit. Kaya hindi yung mga bituin sa langit ang magdidikta ng tadhana mo, ng galaw ng buhay mo at ng mangyayari sa buhay mo. Si Kristo, ang Diyos, ang magdidikta ng mga mangyayari sa iyong buhay. Sabi mo sa katabi mo, relax kapatid. God is in control. So ano pong pinopoint dito? Anong bottom line ng verse na ito? Sinasabi po ng mga verses na to na wala daw dapat ikatakot ang mga Christians nung araw kahit na ang pangit ng galaw ng mga stars. Kasi ang nagkokontrol ng lahat ng bagay ay ang Diyos mismo. In fact, yung pinagtitiwalaan nilang mga stars sa langit,
ay magpapasailalim din daw kay Jesus. All creation will be under Christ. Amen. Kaya ang sabi niya sa verse 11 ay ganito, tingnan niyo po ang ganda. Sabi, ginagawa, basahin natin sabay-sabay, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ilan daw? Lahat. Lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. Hindi dahil sa ayos na mga bituin. Ginagawa daw ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa saan daw? Sa pagkakasalansa ng mga bituin. Yung pag sinabi hindi, ayon sa plano niya at kalooban. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, naniniwala po ako na lahat ng nangyayari sa buhay natin, ito ay pagpapamalas o pagpapakita ng plano ng Diyos sa ating mga buhay. Maging yung mga darkest moments of our lives, kahit yung mga kabiguan natin sa buhay, kahit yung mga painful moments sa buhay natin, hindi yun lingid sa Diyos. Hindi ang Diyos ang may akda talaga anong nangyaring yun, pero maging yung mga nangyayaring yun, ginagamit ng Panginoon to accomplish His purposes, His good and perfect purposes for your life. Amen! Maaaring sa buhay na ito, may mga pinagpe-pray tayo, hindi natutupad. Or tagal ko nung pinagpe-pray ito, 10 years na! Bakit ganun, Lord? Dinideclare ko naman, yayaman ako. Bakit ganito pa rin, Lord, ang buhay namin? Dinideclare ko naman, popogi ako, Lord, bakit ganito pagtikos sa namin? Lalo pa yatang kailangan magdoktor. Ano sinasabi dyan? Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. Tumiga sa iyong katabi, sa iyong sa Kanya. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Magtiwala ka. That's why hindi po natin huhusgahan ang ating kapatiran. Eh bakit si ganito? Ang tagal na umaatin, gayon pa rin ang buhay. Hindi pa rin nagbe-breakthrough. Hindi pa rin nagpo-prosper. Iisa lang naman ang aming Diyos. Ay basta ako prosperous. Mawawala po yung panghuhusga. Kasi sinasabi ng Word of God, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. God is God. God is sovereign. At hindi po tayo sovereign. Ang Diyos po ang may akda ng lahat ng bagay. Ang Diyos po ang may kontrol ng lahat ng bagay. Hindi po tayo, hindi ang mga circumstances natin, at lalong hindi ang mga bituin sa kalangitan. Kaya kapatid, na kanino ang pag-asa mo? Nasaan ang faith mo? Baka ang faith mo ay nasa horoscope pa rin. Talinda, nasaan ang hope mo? Ay kayo nagpapabasa pa ng kamay, ha? Pisilin mo nga ang kamay ko. May 5 bumukol. Yan ang magiging apo mo. Baka ang faith mo ay nasa manghuhula pa rin. Baka ang faith mo ay nasa zodiac sign pa rin. Hindi yan ang kumokontrol ng buhay natin. Alam na ng Diyos ang tadhana ng mundo. Kontrolado niya lahat ng nangyayari sa daigdig. Sa Kanya lamang tayo magtitiwala at makakaasa tayo na lahat ng bagay ay uuwi kay Kristo at sa Kanyang kapurihan. Isang bagay po ang alam ko, lahat ng nangyayari sa buhay natin uuwi sa kapurihan lamang ng Panginoong Jesus. And in the end, we will declare to God alone be the glory, the author of my salvation, the author of history, the author of my life. Paring sa ngayon, may mga bagay hindi natin nauunawaan. Paring sa mga puntong ito, may mga misteryoso sa buhay natin, may mga hiwaga. But darating po ang araw na masasabi natin sa harapan ng Panginoon, Lord, kaya pala, ang ganda ng plano niya sa aming buhay. Kaya pala sa ganitong pagkakataon ng buhay namin, kinuha si tatay, kinuha si nanay, hindi po namin naiintindihan ang sakit-sakit, Panginoon. Pero Lord, nakita namin ang hiwaga ng plano mo, and you are in control of our lives. Amen?
And so, yun pong pagtitiwala natin sa soberanya ng Diyos, sa sovereignty ng Panginoon, sa katalinuhan ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, yan ang totoo nating kayamanan. Yan ang ating pinagpapasalamat. Kaya lalo tayong nagpe-pray. Kasi kung ang Diyos pala ang may kontrol ng lahat ng bagay, kung ang Diyos pala nagpapasya ng lahat ng bagay, di mas lalo tayo nagpe-pray kasi siya ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay, hindi ikaw. Hello? Kaya mga kapatid, ang aking pamanghikan sa inyo, ilagay natin ang Diyos sa dapat niyang kalagyan. Siya ay Diyos, tayo ay nilalang. Siya ang sovereign, siya ang may control, ito tayo. Kaya tayo ay nakaangkla sa Kanya, tayo ay umaasa lamang sa Kanyang karunungan. And let me tell you this, in this life, there will be frustrations. In this life, there will be disappointments. But the joy of the Christian is Christ Jesus. Si Kristo lang sapat-sapat na sa ating lahat. Malakas na amen! Dapat nagagalak tayo, dapat nagpupuri tayo. Sino po sa inyo alam yung hymn na It is well with my soul. Alam niyo yan? It is well. Napapakinig si Sister Grace. Si Pastor talaga may pagka-baptist. It is, mga luma yung kinakanta ko. It is well with my soul. Napakaganda po ng awit na yan. Pero alam niyo, napakapait po ng background ng awit na yan. Sapagkat, ang sumulat po nito ay isang, kung hindi po ako nagkakamali, ay isang business person na may mga anak, may asawa. At sila bilang isang pamilya ay tatawid sa dagat papuntang London. At nung sila po isasakay na ng barko patungong London, I hope accurate, pero ito po yung parang pinaka-point, Nung sila po ay liliban sa lugar na iyon, doon nga sa London, biglang may parang emergency sa business nung tatay. At sabi niya sa kanyang mag-iina, mauna na kayo. Sige na, una na kayo. Magpapaiwan muna ako. May naiwan akong transaksyon na asikasuhin ko muna. So sumakay yung mag-iina sa barko, at nung nandun po sa barko, nasunog ang barko, namatay ang lahat ng bulan. Imagine that. Ito po'y Christian. Ito po'y believer. Sa isang iglap na wala ang asawa niya, na wala ang mga anak niya. Pero isang bagay po na iintindihan ng mamang ito. God is in control. God is sovereign. Napakasakit. Hirap unawain. Pero nabuo niya ang awit na iyon. It is well with my soul. It is well with my soul. Nasasabi niya pa rin na it is well with my soul kasi naiintindihan niya higit sa lahat ng bagay, si Kristo ang kapunuan niya. Walang bagay sa mundo ang pwedeng makapuno sa atin. Walang bagay sa mundo ang pwedeng magpuno ng mga bagay sa buhay natin na kulang. Ang Panginoong Jesus lamang. That's why Jesus said, what does it profit a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? Joy can never be found. Alam ko may member dito na Joy ang pangalan. Amen, Sister Joy, pero hindi ko ang tinutukoy ko. Ang joy, ang tunay kong kagalakan ay hindi mahahanap sa mga sirkumstansya ng buhay natin. Ang kagalakan po natin ay nakasalig lamang kay Kristo. Dahil sinasabi ng talatang ito,
ng aklat na ito, lahat ng bagay uuwi kay Kristo. Kaya malibang makilala mo ang Panginoong Jesus, hindi ka matatahimik. Amen. Kaya tinuturuan po tayo ng gospel ng contentment. Kasi iba po ang takbo ng mundo eh. Ang mundo parang acquire, achieve. At kahit makuha na natin lahat ng pinapangarap natin, gutom pa rin tayo. Isa lang po ang hinahanap talaga ng puso natin. Masumpungan, makilala ang Panginoong Jesus. Amen. Number 3, pagtatak sa atin. Maraming Kristiyano ang inaabangan nilang tatakan ay tatakan ng 666. Kaya maraming Kristiyano parang, oh yan, may microchip daw, ganito, ganyan. 666 daw yun. Nakakatakot. Pero palagi ko, hindi po yun ang pinakamahalagang tatakan sa Bible. I believe ang pinakamahalaga po ay yung tatak ng banal na Espiritu. Sabi po sa verse 13, sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa kanya ay, ano daw? Tinatakan ng pinangakong Espiritu Santo. Tayo daw ay may tatak ng banal na Espiritu. Amen! At ano naman kung meron tayong tatak ng Espiritu, anong mangyayari sa atin? Tingnan niyo po sabi sa verse 14. Ang banal na Espiritu ang katibayan, proof, evidence. Ang Holy Spirit ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan, at dahil dito, papupurihan siya. Minsan sinasabi natin, totoo nga ba talaga ang langit? Totoo nga ba talaga ang heaven? Totoo nga ba talaga ang salvation? Minsan may mga doubts tayo like that. Pero may Holy Spirit sa loob natin na nagpapatibay, nagsasabing totoong may kaligtasan. Totoong may life eternal at eternal life. Amen! Hindi ito mauunawaan ng isang taong natural. Hindi ito mauunawaan ng isang taong pangkaraniwan. Pero tayong may banal na Espiritu, may nagte-testify sa loob. Totoo si Kristo, totoo ang kaligtasan na inaalay niya. At ang Holy Spirit daw, binigay ng Diyos sa atin, tinatakan tayo ng Holy Spirit bilang katibayan na ang kaligtasan natin ay lulubusin niya. Malulubos. Hindi ito papalya. Ipipreserve tayo ng Panginoon hanggang wakas. Alam niyo po itong konsepto ng pagtatak. Hiniram po ito doon po sa kultura ng araw na kung saan ang hari kapag naglalabas siya ng kautusan, sinusulat sa papel tapos nilalagay sa pampublikong lugar. Familiar kayo, di ba? Nakakapanood din ng mga pelikula ng araw kahit sa K-drama, di ba? Janessa, may gano'n. Talagang maglalabas yung emperor nung parang kautusan. Hindi natin naiintindihan kasi Korea. Lahat ng babae, wag mo nang mag-asawa dahil ang prinsipe, ang tawag doon yung heir apparent, ay naghahanap ng mapapangasawa, so huwag mo nang mag-asawa. Tapos ang katibayan, na hari ang nagsabi noon, may tatak ng kanyang ring. So ginagawa po nung araw sa konteksto ng Efeso, yung pong papel na kautusan ng hari o ng emperor, nilalagyan po nila ng hot clay, hindi kaya ng hot wax, tapos yung signet ring na nandun yung simbolo ng hari, tinatatak doon. At pag nakita yun ng mga tao, naniniwala sila sa sinasabi ng papel. Now, sinasabi po ng Bible na tayo daw may tatak din. Tatak ng banal na Espiritu, katibayan na tutuparin ng Diyos ang pangako niya sa atin. At anong pangako niya? Lubos na kaligtasan. Naligtas na tayo, patuloy na ililigtas at lulubusin pa ang kaligtasan. Kaya mapapansin po ninyo, ang buhay Kristyano ay progresibo. Nakilala mo ang Panginoon, naligtas ka, na born again ka, napapansin mo, unti-unti ka nagbabago, nasa-sanctify ka, napababanal ka, and then finally,
tatanggapin mo ang lubos na kaligtasan pagharap natin sa Panginoon. At ang Diyos ay nangangako through the presence of the Holy Spirit that is in us, ipe-preserve niya tayo hanggang wakas. Amen. Kaya sabi ni Jesus, siya ay nananalangin sapagkat siya ay naniniwala na walang mawawalay sa mga taong ibinigay sa Kanya ng Diyos Ama. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka pakakawalan ng Diyos. Amen! Lulubusin ang iyong kaligtasan. Kaya napapansin mo, talagang nag-level up ka sa iyong pagsasalita, sa iyong pag-iisip, sa iyong kilos. Nandun ang maturity kasi may Holy Spirit ka, nilulubos-lubos ang iyong kaligtasan hanggang sa ikaw ay totally mag-glorify in the presence of God. Amen. Di ba good news to? Kaya ang sabi dyan, at dahil dito, tinan niyo yung last sentence, ano sabi? At dahil dito, papupurihan siya. Nafe-feel niyo ba yung sigla nung sumulat na, I want to praise God! Kasi alam ko, lulubusin niya ang kaligtasan ko at hindi ako mawawalay sa Kanya ever. Amen! Ano pa minsan-minsan may panlalamig. Pero kung totoo ang anak ng Diyos, babalik at babalik ka sa tamang direksyon at hindi papayag ang Diyos na ikaw ay mawawalay. Amen! Kaya tiyakin natin, ako ba ay in faith? Because if you have genuine conversion in Christ, if you have genuine faith in Christ, lulubusin ng Panginoon ang iyong kaligtasan. Amen! Sabi ni Ephesians 1 verse 3, nagpupuri tayo dahil sa mga spiritual na pagpapala. So balikan po natin yung tatlong spiritual na pagpapala na dahilan kung bakit tayo nagpupuri. Number 1, pakibasa. Number 2, na ibig sabihin ay kapatawaran ng kasalanan. And finally, ang pagtatak sa atin ng Banal na Espiritu. Tatlong P, paghirang, pagtubos, at pagtatak. Amen. Let us praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Napakasarap pong alalahanin kung paano tayo niligtas ng Diyos. At ito pong moments like this ay oportunidad upang sariwain natin ang pagliligtas na ginawa ng Diyos. Handa po natin ang tinapay. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, alalahanin niyo ako sa pamamagitan ng tinapay na ito. Paghawak po natin ang tinapay na yan, naalala natin ang sakripisyo ni Kristo upang tayong lahat ay maitawid sa Diyos. Dahil sa kanyang sakripisyo, tayo pong lahat ay naligtas. Ang hawak naman po natin inumin ay simbolo ng dugo ni Kristo. At ang dugo ni Kristo ang naghugas po sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi ng salita ng Diyos, kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran. Na bago po natin tanggapin ang tinapay at inumin, sabi ng Bible, tigakin natin. Natatanggapin natin ang banal na habag, ang Holy Communion, in a worthy manner. Tayo po natin pumikit sandali. At tiyakin po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip ay tama sa harapan ng Diyos. Kung mayroon pong karumihan sa ating mga puso, ating pong iwaksi, ihingi natin ng tawad sa Diyos. Meron po tayong mga alagang mga sama ng loob, meron po tayong alagang galit, meron po mga bagay sa buhay natin na hindi tama, alam natin hindi kalugod-lugod sa Diyos. Iwaksi po natin at hihingi po natin ang tawad sa Diyos. In this way, napaparangalan po natin ang dakilang kaligtasan na ginawa ni Kristo. Lord, your body is holy
and your blood is holy. And we honor you. Because through your body and blood, through your sacrifice, kami pong lahat ay naligtas. Salamat po, Panginoon, niligtas mo kami. Tanggapin po natin ang tinapay. Tanggapin din po natin ang inumin. May dahilan po tayo para magpasalamat, kaya palakpak natin ang ating mga kamay sa Diyos. Praise be to God. Wagin po natin ang ating MC for tonight. Kay Brother Aaron. So ayan, so good evening po sa ating lahat. Ngayon po nadako na po tayo sa ating covenant. Lagay po natin ang ating kamay sa ating bibig at sabay-sabay po natin bigkasin ang kami ay nagpasya sa bilang na 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginawa. Ang bawat isa ay ugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-sama lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan, maaari na po tayo umupo. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating announcement. Ayan, we have our Sunday School for kids for ages 3 to 11 years old every morning po 9 to 11 a.m. We have also our covenant meeting entitled The 5 Solas. This is every Tuesday po from 5:30 p.m. to 7 p.m. here at Blessings in the Word. We have also our weekly youth fellowship via Zoom every Saturday at 8:30 p.m. We have also our Sunday worship service for morning fellowship at 9 a.m. to 11 a.m. and evening fellowship at 7 p.m. to 8:30 p.m. And we can also host a home prayer meeting for our family. Ay makita po natin yung guide na ito sa FB group and page po ng Blessings in the Word Community. Yan. So praise and worship team is in need of instrumentalists such as keyboardist, bassist, lead guitarist, and drummer. If interested po kayo, you can fill out the form at our registration table. So ayan, so may papanood po tayong video for our anniversary. We will plant our roots in Christ. We will talk to abide in the light. When the day is as dark as night, with it we will be alright. Plant our roots. We will live our lives for Christ. We will walk by faith and not by sight. We will trust in Him alone. We will go to the ends of the earth to show. So ayan, sa mga excited na po sa ating anniversary, isa pong malakas na blessing shout! So ayan, see you po next week. And for our exhortation to give, let us call Sister Marilyn. Thank you po. So, purihin po ang Panginoon for the second time. Grabe. Sabi ko nga po kanina, nung nag-preach pastor, every time kasi naman na maalala ko na iniwanan ako ng aking partner. So, sa isang satisfied ng buhay ko, sabi ko, bakit ako hiniwalayan? So, now I know, inihiwalay ako ng Diyos. Everything happens for a reason. Kasi, yung proof na isang Panginoon na makita ng lahat is mamuhay tayo na nakikita ang Diyos na nakikita sa ating buhay. Thank you po, Pastor Joshua, sa napakagandang mensahe. So, ngayon po, nadako tayo sa pagbibigay. Sabi nga is, Jesus is the best illustration of giving.
ang Panginoon ay hindi natin matutumbasan, matatapatan sa kanyang pagbibigay. Sabi nga tayo, bawat isa sa atin is ipinanganak sa mundong ito na walang-wala. At ang Diyos ang nag-provide ng lahat. At makakapagbigay tayo sapagkat tayo ipinagpala ng Diyos. Amen po ba, mga inihiwalay? Tayo mga pinabanal. At ang nais ng Diyos is patuloy na magamit tayo para maihiwalay natin ang ibang tao para sa Panginoon. Mailapit natin sa Kanya. At sa pamagitan ng ating pagbibigay, ito ay isang uri ng pagsamba, kalugod-lugod ng pagsamba para sa ating Panginoon. So, sabi ko nga kanina, thank you Lord. Wala akong makikipagmalaki, pero ikaw yung gumagawa sa aking buhay. Ang daming pagkakataon sa buhay ko. Sabi ko, ang daming lumalayo sa akin, ang daming kumakayo sa akin. I am rejected, I am abandoned, but now, I am chosen. I am blessed. At dahil doon, hindi ko pwedeng sabihin na ako'y mahirap. Ako'y pinayaman ng Panginoon. Dahil ako ay Kanyang pinatawad sa aking mga pagkakasala. Dahil ang kabutihan ng Diyos, yung Kanyang ginawa, ay ang ialay ang Kanyang anak para ako'y mapatawad ng lubos. So, wala po tayong kayang itumba sa Kanyang nagawa at ginagawa sa ating buhay. He is the great illustration of giving. Kaya sa oras mo ito, lagi natin tandaan, mahal ng Diyos, natutuwa ang Diyos sa mga cheerful giver. No? Kasi sabi nga, naibigay mo ang lahat, pero wala namang pag-ibig. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Lahat ng bagay na meron tayo, talento tayo, kayang palaguin at pagpalain, pagyamanin ng Panginoon. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat sa mga resources, Panginoon, na patuloy mong ibinibigay sa amin araw-araw. Tunay nga po, Panginoon, na ang mga salapin ito, ang kung anong talento na meron kami, ay kaya mong pagyamanin para ito ay makarating pa at matouch pa namin ang buhay ng mga taong malayo pa sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ang mga salapin ito para makarating ang iyong mga salita para kami, Panginoon, ay patuloy na may magamit sa iyong gawain. At ang mga salaping ito, Panginoon, sa iyo po nagmula. At hayaan mo ng aming mga katawang ito, Panginoon, ay lalong sisigla at lalahas para kami maging excited araw-araw para trabahuhin ang mga bagay na para sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Binabalik po namin ang mga papuri, pasasalamat at pagdakila sa iyong daming pangalan, Jesus na iyong anak. In Jesus' name, Amen. Magbigay po tayo ng may kagalakan. Praise on the mountain, I'll praise when I'm sure, praise when I'm down.
Let us all pray. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with you all. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you, brothers and sisters. And see you next Sunday sa ating pong anniversary.